Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Kira. Dear Kathy G, hindi ba talaga mawawalan ng mga inggitero at inggitera sa mundo? Nakaka-drain din pala kapag pakiramdam mo ay may mga taong hindi marunong makontento sa kung anong meron sila. Yung tipong imbis na matuwa sa sarili nilang achievements, style, gamit or buhay, parang mas interesado pa silang tignan kung ano ang meron ng iba. Tawagin niyo na lamang po akong Kira. I'm 26 years old from San Mateo, Rizal. Lagi ako nakikinig laging nakikinig ang lolo at lola ko tuwing tanghali sa program mo, Kathy G. At dahil palagi ko rin kayong naririnig habang nasa trabaho, naging interesado na rin ako sa mga kwentong ibinabahagi ng iyong mga tagapakinig. Kaya naisipan ko rin pong sumulat sa inyo. Hindi naman siguro ganun kabigat ang problema ko kung tutuusin. Pero habang tumatagal, parang mas lalo akong naiilang at napapaisip. May isang ka-office mate kasi ako, Kathy G, tawagin na lang natin siyang si Ella. Katabi ko siya ng table. Nung una, okay naman kami. Hindi kami super close pero nagkakausap kami tungkol sa trabaho, kumakain minsan kasamang ibang office mates, at nagkakamustahan. Normal lang. Wala naman akong nakikitang dahilan para magkaroon kami ng problema. Hanggang sa may isang bagay akong unti-unting napansin, Kathy. Nung una maliit na bagay lang. Nung bumili ako ng tumbler, kinabukasan may bago na rin siyang tumbler. Parehong style. Pero sabi ko sa sarili ko, baka coincidence lang. Pagkaraan ng ilang linggo, bumili ako ng bago kong bag at hindi naman mamahalin. Nagustuhan ko lang. Kathy G, pagpasok ko sa office, makalipas ang ilang araw, may bago na rin siyang bag. Parehong-pareho pa ng kulay, Kathy G. Doon na ako napaisip. Pero pinilit ko pa rin wag bigyan ng mali siya ang lahat. Dahil baka nagkataon lang. Baka nakita niya at nagustuhan lang din niya. Pero naulit-ulit, Kathy. May bago akong phone, may kapareha din sa kanya. Nagpalit ako ng hairstyle at makalipas ang ilang araw, ganun din ang ginawa niya. May isang araw pa nga na nagsuot ako ng outfit na matagal ko nang gustong isuot at kinabukasan, halos parehas kami ng style. May mali ba sa nakikita ko, Kathy G? Hindi naman sa nag-a-assume ako na ginagaya ako ni Ella. Pero Kathy, parang ang dami na kasing pagkakataon para masabi kong puro coincidence na lang ang lahat. At hindi lang ako ang nakakapansin. Minsan may mga office mates kaming nagbibiro na kesyo twinning daw kami. Pareho na naman kasi kami. Tatawa na lang ako pero sa loob-loob ko hindi na talaga ako natutuwa. Dumating ba sa punto kapag may gusto akong bilhin, nagdadalawang isip na ako, Kathy. Iniisip ko na baka pag nakita niya, ganun din ang gawin niya. Mas naging conscious ako sa mga gamit ko. At mas naging conscious ako sa pananamit at naging mapagmasid sa bawat kilos niya. At ang pinakamasama sa lahat, parang unti-unti ko na siyang tinitignan bilang kalaban, Kathy. Kahit wala naman siyang direktang ginagawa sa akin. May mga pagkakataon ding nagtatanong si Ella sa akin kung saan ako nakabili ng ilan sa mga ginagamit ko. Nung una, wala namang problem, Kathy. Sinasabi ko naman ang lahat. Pero habang dumadami ang mga bagay na napapansin kong pareha sa amin, parang doon na ako nagsimulang magtaka kung bakit lahat ng gusto ko ay gusto niyang gayahin. Hanggang isang araw narinig ko ang aking mga office mates na nag-uusap. Hindi nila alam na naririnig ko sila na parang ako raw yata ang gumagaya kay Ella. Hindi ko alam kung matatawa ba ako, maiinis, or masasaktan, Kathy G. Ako raw ang nanggagaya. Pero paano nangyari? Ako naman ang unang nakabili ng mga gamit. Ako ang unang nag-style, pero paano kung iba ang nakikita ng tao? Paano kung sa paningin nila, si Ella ang ginagaya ko, Kathy? Ako naman ang unti-unting nagmumukhang insecure.
Simula noon, mas lalo ako naging tahimik kay Ella. Kapag kinakausap niya ako, maikli na lang ang sagot ko. Kapag may tanong siya, sinasagot ko pero hindi na ako nakikipagkwentuhan. Pero kahit ganoon, hindi ko maiwasang tignan kung pareho na naman kami. At minsan nahuhuli ko ang sarili ko na tinitignan ang suot niya bago ko tignan ang sarili ko. Baka hindi na lang si Ella ang problema. Isang araw may nangyari na mas lalo akong napaisip, Kathy G. Tumawa ang lahat sa pantry dahil pareho na naman kami. At bago ako makapagsalita, nagsalita si Ella. Sabi niya hindi naman daw niya ako ginagaya at nagkakataon lang talaga. Hindi ko alam kung ano pang isasagot ko noon, Kathy G. Paano kung totoong ginagaya niya nga ako? Paano kung hindi lang ito coincidence? Naiinggit ba siya? Or gusto niyang maging katulad ko? May karapatan ba ako magalit, Kathy? Ako lang ba ang gumagawa ng story laban sa akin? Minsan naiisip ko na lang, mag-resign na lang sa trabaho para hindi na ako ma-stress sa araw-araw na kakaisip ko. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang po, Kathy, at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. And I know lahat tayo may points of view sa buhay. Pero hindi ko rin talaga po maiwasan ang mapaisip sa ginagawa ni Ella. Kathy, thank you again for reading my letter. And please play the song Points of View. Lubos na gumagalang, Kira. Love Me, Kathy G.